Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, sobrang bait ng amo ko nung pagbalik ko dito sa Hong Kong. So tinanong ko yung bata kung bakit, anong nangyari nung nawala ako. So sabi niya, wala daw silang luto, hindi daw sila nagluluto yung amo kong babae. Take out lang sila parati. Tapos parati nila kinakain noodles lang. So umalis ako Saturday, tapos Miyerkules nagluto yung amo kong babae ng noodles, gabi lang, hapunan, yun lang, and the rest hindi nagalaw yung mantika, lahat-lahat hindi nagalaw, bigas walang nagalaw. So tinanong ko yung bata kung ano yung kinakain niya sa tanghalian, kasi nga nagbabaon yan siya ng ng kanin. Kapag ako gumigising talaga ako ng alas 5:30 or 5:45 para lang magluto ng tanghalian niya, kasi binabaon niya yan. Tinanong ko siya, so ano yung pagkain mo nung nawala ako? Sabi niya, bumibili lang kami ng sushi. Alam niyo yung triangle, yung onigiri, yun yung binibili ng bata. So yun yung binibili ng amo kong babae sa kanya, 2 piraso nung tanghalian niya. So yun yung pagkain na nung Lunes, Martes, Miyerkules. Sabi niya nung Huwebes, wala daw siyang tanghalian. So dumiretso sila doon sa bahay ng matanda, alas 3, yun na yung tanghalian niya. Kumain siya doon ng kanin. So sabi niya, nagbaon lang siya ng maraming snacks para hindi siya gutumin hanggang alas 3 ng hapon. So kaya pala pagdating ko, sobrang bait ng amo ko sa akin. Tingnan mo, binook pa ako ng hotel. And then pagdating ko, hindi siya nagalit. Alam mo yung sabi niya pa sa akin, kasi naligo ako pagdating ko, pagkatapos ko pumasok ng bahay, diretso ako ligo. Nagpaalam siya, sabi niya, alis na kami dyan, bye, sabi niya ganun. Di nagsabi ako, bye, sabi ko ganun. Sabi niya, bye, gumanon siya. Alam mo yung ang bait-bait niya, yun pala, naranasan niya yung hirap ng buhay nung wala ako. So feeling ko, naramdaman niya, alam mo yung parang sila ngayon, patay gutom. Sobrang nila sa pagkain, alam mo, wala silang sinasayang. Dati pag nagluto ako ng pagkain, yung chicken wings, yung mga taba-taba ng manok, tinatabihan nila, maarte, ganyan. Ay ngayon, wala nang arte-arte, ubos lahat si Motso. Siguro naramdaman nila, 1 linggo lang naman ako nang wala. Pero parang ang laki na ng pinagbago nila. Nagbago na lahat. Alam mo yung bata, para siyang naging mature nung wala ako. Dati sobrang arte niya, kapag kumakain siya, palakad-lakad siya. Pero nung nawala na ako, na siya, nasa mesa na lang siya. Kasi nga sinasabi niya sa akin, kain daw nila sa gabi, kasi 'di ba galing siyang school. So pag uwi niya, ang kain daw nila is mag-aalas 9 na. Kaya hindi siya pwedeng lumakad-lakad kapag kumakain, kasi nga malilate siya nang tapos ng pagkain and mapapagalitan siya. Kaya nagulat ako, nagluto ako Lunes. Ano ba niluto ko nung Lunes? Noodles, naubos niya kaagad. Martes, fried rice kanina. Wala, hindi siya tumayo sa upuan. Ganon din yung amo kong babae. Ubos nila agad yung pagkain. Tapos nung gabi na nito, sabi ng amo kong lalaki, ang konti ng pagkain. Sabi niya ganon, pero marami na yun ha. Sabi niya, parang kulang to. Sabi niya ganon sa akin. Parang na-miss niya yung pagkain na niluluto ko kasi puro lang talaga sila take out. Sabi nga, tinanong ko yung bata, ano pagkain mo nung lunch, tanghalian? Sabi niya, bumibili lang ako kami ng sushi kasi nga si mami hindi marunong magluto. Sabi niya ganun. So, yun, naramdaman nila yung aside from that, nanggigitata na, ang dumi-dumi na ng bahay. So, pa lang 1 week pa lang. Madumi na yung sahig, hindi mo na ma-explain, ang dami ng mga buhok. Parang gusto ko yung ganun, kasi nga parang natsa-challenge akong maglinis kapag madumi yung bahay, kaysa sa ganito na wala akong nililinis araw-araw, yung parang walis lang ako ng walis, wala naman akong winawalis. So ayun, sabi ko, wow, nung pagdating ko, sabi ko, wow, yung yung kwarto mo hindi makalat. Sabi ko sa bata, sabi ng amo kong babae, sinasabihan ko kasi yan siya na kapag ligpitin niya kaagad yung mga pinaglaruan niya, kasi naglilinis ako, nagmamap ako, sabi ng amo kong babae. So naglabas siya, 3 beses siya naglabas sa 1 linggo, kasi pag alis ko ng Sabado ng gabi, Sabado ng umaga, so
Friday ng gabi naglaba ako ng damit niya. Friday ng umaga naglaba ako ng damit ng lalaki. Friday ng gabi damit niya. Saturday ng umaga bago ako umalis, naglaba ako ng damit ng bata. So, malinis yung mga labahan ng pag-alis ko. Kaya, ano na siya naglaba? Miyerkules na siya naglaba or Martes. Ayan. So, yun na yung start. Martes, Miyerkules, and then Webes. Webes hindi. Kasi nga, umalis siya ng bahay maaga, hindi na siya bumalik. Biyernes, ayan. So, napakalaki palang pilay kapag hindi siya marunong sa gawaing bahay, tas biglang talon siya na walang katulong. Kaya parang nararamdaman din nila na, alam mo yun, hindi katulad ng dati na parang ang tapang-tapang nila. Katulad dati na parang iniisip nila, hindi nila ako, kaya nila akong paamuhin, ganyan. Pero nung nalaman nila na anytime pwede akong umuwi, akala ng bata or akala niya, yung tinatakot ko sila na uuwi ako pag napikon ako is hindi ko tutuhanin. Pero nung nangyari yung insidente, kaya akong bumili ng ticket. Kaya akong bumili ng ticket nang hindi nang hihingi sa kanya. So, ayan, wala naman siyang binigay sa akin nung namatay yung kapatid ko. Wala. Ang binigay niya lang sa akin is yung time na makasama ko yung kapatid ko. Pero pera, wala. Ni pisong duling walang binigayan siya. Pinayagan niya lang akong umuwi. Yan. Hindi katulad ng amo ng kapatid ko na binigyan ata siya ng 15,000 sa pera natin. Ayan. Para sa kapatid ko. Para ibigay. So, ang mahal pala guys ng kabaong sa Pinas. Kaya wag na kayong mamatay. Grabe ang mahal. So, yung ate ko is 45,000 yung kabaong niya. Kabaong pa lang yun. Tsaka, service niya papuntang sementeryo. Iba pa yung babayaran mo sa sementeryo, iba pa yung sa simbahan. Ayan, so medyo mahirap talaga. Kaya nga, iniisip ko mas mabuti man lang pala talagang buhay ka, kahit lumalaban ka, kaysa sa patay. Kasi ang gastos para talaga. Pero isang gastusan nga lang. Pero, hindi ko pa rin matanggap na nawala na yung ate ko. Alam niyo ba guys, naramdaman ko yung presence ni God. Nung time na Sabado ako dumating doon, hindi ako makapag-iyak, hindi ako makapagluksa, hindi ko maano yung sakit, hindi ko manamnam yung sakit kasi nga may kasama ako yung kapatid na stepsister ko, anak siya ng anak sila ng stepfather ko, so tatlo sila. So nasa daan pa lang kami, nag-away na kami kasi nga akala nila matagal na ako nilang hindi nakita. Last nakita nila sa akin, nag-aaral pa lang ako ng high school. Siguro 13, 14 years old ako. Tapos biglang bungad sa akin kasi sinundo ako ng isa nilang kapatid sa airport na sasakyan. Pag upo nila, sabi agad nung babae, nung panganay na anak ng stepfather ko, sabi niya, alam mo ba, kaya ako, sabi niya, talaga hindi ko ma-explain yung mukha niya. Alam mo ba, kaya ako pumunta kasi masabihan na naman ako ng mama mo. Sabi niya ganun. Napikon ako. Sabi ko, bakit kapag sasabihan ng mama ko, hindi nga kita kapamilya? Ginanon ko talaga. Hindi nga kayo namin kapamilya. Alam mo yung nanahimik silang lahat nung sinabi ko yun. Kasi, akala nila katulad lang dati na maliit kami, na, alam mo yun, binubuli nila ako. Kaming mga maliliit dati na pinakain ng stepfather ko kasi nga daw, kami, hindi daw lumaki yung buto namin dahil sa papa ko, sa papa nila. Yan. So, nung binungad niya sa akin yun, lalo, problemado ako kasi nawala yung ate ko, tas ibubungad mo sa akin yan. Ay, nakatikim ka talaga. 50 na yun siya, pero nawala yung respeto ko nung sinabihan niya ako nun. Sabi ko, bakit magrereklamo yung mama ko? Hindi naman kayo kaano-ano. Kahit hindi kayo pumunta, hindi yan magrereklamo. Sabi ko talagang ganun. Tapos nahimik sila. Simula nun, alam mo yung ilang na siya, nung una kasi, dati kasi, tatapang ng mga yan pero nung masampulan ko, alam mo yung, sabi nga namin, kunin nyo yung papa nyo kung gusto nyo. Ayaw naman ng papa ko. Sabi nga ng papa ko sa kanila, kahit sila yung totoong anak, sabi ng papa ko, doon daw siya mamamatay sa amin. Doon daw siya mamamatay kasama yung mama ko, kasama kami. Yan. Kaya, yun yung kinakasakit ng loob nila na sila yung totoong anak pero hindi sila yung pinipili. So, ko lang, ayun mo yung stress ako. Tapos nung pagdating ko dun sa bahay na nandun yung ate ko, gusto kong umiyak pero
umiyak ako. Tas ginaganon ko lang yung kamay ko, kinokontrol ko. Kasi narinig ko yung yung asawa ng ate ko na sabi niya sa mga anak niya na anuhin daw ako, alalayan daw ako. So parang iniisip ko, mahimatay ako dito. Hindi pwede. So talagang kalma lang. Tapos inawat ako ng kuya ko. Binigay niya sa akin yung bata. Sabi niya, tama na yan, inayak mo, tama na yan. Tapos inabot niya sa akin yung bata. Nung pagkakita ko sa bata, anak ng ate ko na namatay, parang sinisisi ko siya. Sabi ko, parang sinasabi ko, sa utak ko, ikaw yung dahilan Ikaw yung dahilan kung bakit nawala yung ate ko. Yun yung nasa isip ko habang tinitignan ko siya na inaabot siya sa akin, na pinapahawak siya sa akin ng kuya ko. Tinitignan ko siya, sabi ko, ito yung kapalit. Naalala ko talaga, sabi ko talaga sa utak ko, hindi ko lang masabi kasi nga bata nasa utak ko, ito yung kapalit, nawala yung buhay ng ate ko, ito yung kapalit. Yun talaga. Tapos umiyak ako sa bata kasi inaano ko na bakit yung ate ko yung nawala. Pwede bang dalawa na lang kayo, or pwedeng kung ikaw na lang na maliit, kasi nga hindi ko kaya na wala yung ate ko. Pero nung naisip ko na sabi ng ate ko daw sa kanila na kung pipiliin nilang mabuhay yung ate ko kaysa sa bata, yung ate ko daw is magpapakamatay kasi hindi niya daw kaya yun, sabi niya. So, inaano niya na siya daw, nakita niya na yung 41 years na siya sa mundo. So, nakita niya na daw yung mundo. So, unfair naman daw pag siya yung nabuhay, tas yung bata yung namatay. So, nung tinitingnan ko talaga yung bata. Sabi ko, bakit ikaw? Sabi ko, parang nung una sinisisi ko siya. Tapos, pero alam mo, siya yung pinaka-close ko sa mga pamangkin ko sa Manila, or siya yung pinakamahal ko. Promise ko sa kanya na every month, ako yung nagbibigay sa kanya ng gatas. So, bago ako umalis doon, binilhan ko siya ng 3.5 kg na gatas. Tapos mga diaper niya, kompleto lahat, damit niya, marami akong dala. Tapos ako yung nagbabantay sa kanya nung nandun siya. Kaya nung Sabado ng gabi, so okay lang ako, hindi ako natulog. Ako yung nagbantay sa ate ko. Kinabukasan Linggo, hindi rin ako makatulog. So parang 2 araw akong hindi nakatulog. And then nung hapon na, grabe yung, alam mo yung nagpipigil ako. Tapos biglang nagpatugtog ako ng Christian song. Tapos doon na bumuhos yung luha ko. Doon na ako, nakayakap ako sa kabaong ng ate ko. Tapos gulgul ako doon. Grabe yung yun yung iyak na hindi ko pa naranasan. Hindi ko pa naiyak na meron pala akong ganun. Yung alam mo yung grabe yung iyak ko na mawala na ako ng hininga. Tapos yun yun yung maganda, iiyak kasi walang tao. Yung nandun lang is walang tao, as in parang kami lang magpamilya, kaya pinabayaan nila ako. So iyak lang ako doon ng iyak, and doon ko naramdaman yung presence ni God nung pagkatapos ng kanta na to. Tapos nandun dinamdam ko yung kanta, tapos natapos na yung kanta, pinalitan na siya. So yung pinalit na kanta, parang mga 15 seconds lang siya, kinat siya, and then binalik yung kanta na una. And then ang ibig sabihin ang kanta is may plano ang Panginoon. Hindi ko yun makakalimutan kasi inulit siya. Tapos na yung kanta na yan Tapos nag-next na sa susunod na kanta. Pero tinanggal, pinatay, pinalitan ng kanta na yun. Doon ako na nahimik. Alam mo yung tumigil ng iyak nung maano ko yung kanta na parang, kasi nagsabi ako, bigyan mo ako ng sign, Lord, kung sa pray lang. Araw-araw ako nagpipray na wag mong kunin kahit isa sa pamilya ko kasi hindi ko kaya. Tapos biglang ganon, kaya nung nalaman ko na namatay yung ate ko, kinwestiyon ko kaagad si God. Saan ba ako nagkamali sa panalangin? Nabingi ka na ba sa panalangin ko kung bakit kinuha mo yung isa sa pamilya ko? Tapos nung narinig ko yung tugtog na yun, tapos nandun yung may plano si God. Yun yung ng tugtog meaning ng tugtog. May plano si God. Trust lang natin yung process. Sa huli, malalaman din natin kung bakit niya ginawa or paano nangyari yung bagay na yun.
Tapos ayun, tumigil ako kakaiyak, pero magang-maga na yung mata ko, and dun ko na parang guminhawa na yung pakiramdam ko kasi nalabas ko na. Alam mo, yung yakap ko yung ate ko, tapos bawal daw kasi tuluan ng luha yung pinakaano niya. So pinupunasan ko lang ng tissue, tas ayun, yakap ko siya hagulgol. Yun yung parang time na regret talaga yung nandoon. Regret. Kasi nilayo ko yung loob ko sa kanya dahil may kasalanan siya sa akin. Yun nga, umutang siya ng pera, tapos nung siningil ko, inaway niya ako. So simula noon, 2017 pa yun or 2018 nangyari. Tapos hindi na nabalik yung pakikisama ko sa kanya. Nandun yung kinakausap ko siya, pero hindi katulad dati na pinupuntahan ko siya sa bahay nila para lang makasama siya. Hindi na nangyari yun dahil lumayo yung loob ko sa kanya. Kaya nung namatay siya, nandun yung regret kasi pinigilan ko yung sarili ko. Pinigilan ko na mahalin siya ng sobra kasi nga baka masaktan na naman ako uli dahil sa ginawa niya. So nandun yung na yun, regret, kasi sayang hindi ko sila kaya lahat na, alam mo yun, ganunin na lahat sila kaya kong suportahan. Ayun yung regret ko, pero wala na akong magagawa. Tapos na. Yung na lang sa akin is yung sakit na araw-araw kong dinadala. So ayun lang guys, na share ko lang. Hindi pala talaga kaya, akala ko naubos na yung luha ko, akala ko nakamove on na ako, pero every time na magkukwento ako, every time na nag-iisa ako, nandun yung lungkot, nandun yung gusto ko siyang bumalik, na sana panaginip na lang yung lahat. Kaya yung phone ko puno ng mga picture niya. Basta nakita ko mga picture niya, sinesave ko. Kasi yun na lang yung meron ako Bye-bye.